Ay, good afternoon, Ma'am Lourdes. Good afternoon po sa ating mga kababayan ngayon na alam natin na lubog pa rin sa baha. Sir Mar, hindi po ninyo itinuloy ang tigil pasada, ano po, because of the weather. Ano po yung plano po ng Manibela? Sa ngayon po, sa Wednesday, magkakaroon ulit kami ng meeting kasi ngayon, yung mga kasama namin talagang apektado rin, hindi po makalabas. Kaya isa rin yun na naging dahilan para mag-pull out kami or ipagpaliban namin yung strike today. Unahin muna yung kaligtasan ng mga kasama natin at yung ng mga kababayan natin na makatulong kami doon sa mga paglikas ng mga binaha. Yung pag-schedule po, siguro mag-a-announce kami siguro Wednesday or Thursday. Depende po kung ano yung mapagkakaisahan po namin. Okay. Sir Mar, paglilinaw lamang, magmi-meeting muna kayo kung kailan ulit ipapatupad yung tigil pasada. Opo, kasi itong weather natin, Ma'am Lourdes, walang katiyakan kung kailan ba hihinto ito, di po ba? Kung mag-a-announce na naman kami ngayon, tapos pagdating po ng susunod na linggo, may mga bagyo na naman po palang darating. So masasayang lang, maiinis lang lalo ang bayan sa amin. Sir Mar, ito ay, if ever, na napag-usapan ninyo, ilang araw pa rin po yung tatakbuhin? Siguro mga nasa 3 araw pa rin po yung gagawin natin. 2 hanggang 3 araw po, Ma'am Lourdes. Okay. Wala na hubang pag-asa na hindi mo na ituloy? Wala hubang move pa rin or wala kayo nakikitang positive action? Ma'am Lourdes, sa totoo lang, may dinidiscuss din ako sa mga miyembro namin kasi nung nag-file po kami ng pay increase, ito yung mga panahon na meron ng umento sa sahod ng mga Pilipino, ng mga manggagawa. So kumbaga sinamantala din namin yung pagkakataon, hindi na mahirap humingi ngayon kasi may dagdag sahod na. Kaya lang po, binawi, tapos kami rin po naapektuhan. So ano kaya ang gagawin natin? Kaya strike yung naisip namin nung hindi ho kami, nung walang tigil pa rin yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, Ma'am Lourdes. Ang kinocall talaga namin ng attention dito, ang Department of Energy, bakit nga ba kahit na bumaba na yung presyo sa world market wala pa ring epekto dito sa atin. Pero kapag magtataas, sobra-sobra naman yung pagtaas. Sir Mar, tomorrow, meron pong tinatawag nilang big time rollback, 4 to 5 pesos. Sapat ba yun sa inyo, sa tingin nyo, or sa ating mga mananakay at drivers? Alam mo, Ma'am Lourdes, dapat ang presyo bukas nasa 59 pesos. Hindi mo masasabi na big time rollback yun. Niloloko pa rin tayo kasi bukas po nasa 80 pesos pa rin. Paggising natin, nasa 80 pesos pa rin po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Okay. Mataas na mataas po yan. Sobrang taas. Balikan ko lang po yung sa DOTR. Meron po silang inanunsyo na may mga benepisyo maibibigay sa mga tsuper, no, operator. At ito ba'y na-inform or tinanggap nyo? Meron pong additional 2,000 din sa mga drivers? Anumang inisyatiba o tulong sa mga driver ay malugod po nating tinatanggap mula sa gobyerno, Ma'am Lourdes. Kaya nga lang po kami yung nasa ground, kami yung nakakaalam kung ano rin po talaga yung makakabuti sa amin. Na kaya kami nananawagan ng pay increase kung hindi mairo-rollback yung presyo ng mga produktong petrolyo. Again, hindi natin na tinatanggihan yung anumang tulong na mula sa gobyerno, mula sa buwis ng taong bayan. Okay. Sir Mar, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan na minsan po hindi na po naiintindihan yung inyo pong desisyon at yung ilang mga tsuper dahil po sa usapin ng tigil pasada. Nasa inyo po yung pagkakataon, sir? Opo, sa ngayon po ay humihingi tayo ng paumanhin sa ating mga kababayan kahit doon sa mga tsuper na nadismaya bakit hindi ituloy dahil hindi na tayo pinakikinggan ng ating pamahalaan doon sa ating mga hinaing. Ang sinasabi natin sa kanila ay sa ganitong panahon ay magtulungan muna tayo dahil buhay ang nakasalalay dito, ipagpaliban muna natin at sana ay magkaisa tayo para magtulungan ang bawat isa. Okay, Sir Mar, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Good afternoon po.